Good morning po sa ating lahat. Ako po ang devotioner ngayong araw. So, sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Panginoon ngayong umaga from John chapter 13 verse 7. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Salamat po sa salita ng Panginoon. Tayo po muna isaglit na manalangin. Matakilang Diyos, Lord, maraming salamat sa umagang ito, Panginoon, sa panibagong araw na pinagkaloob mo sa amin. We pray, O Lord, na samahan mo kaming magbulay-bulay ng iyong mga salita. Dalangin po namin, Lord, na labas namin itong maunawaan at magamit namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Panginoon, at maging isang paalala sa amin na kayong aming Diyos, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyo tinitiwala ang lahat ng ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yun nga po. Ito pong chapter 13, ito po ay tungkol sa hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad. So, yun nga po, lahat ng disciple ni Jesus, hinugasan po niya. Dun sa verse 7 po, si Pedro po yung nagtatanong. Nagtanong po si Pedro na, Panginoon, hugasan, sa verse 6 po ito, Panginoon, hugasan niyo ba ang aking mga paa? So, ang sagot po ni Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Ayun nga. Ito pong verse na ito, parang maaring yung sa verse 7 nga po, maaring may mga sitwasyon sa ating buhay na kagaya ng pangyayari doon sa verse 7 na hindi natin nauunawaan sa ngayon. Maaaring mabigat ito, mahirap, yun bang parang tipong hindi mo kayang tanggapin yung nararanasan mo, parang yung nahihirapan ka, yung alam mo talaga nahihirapan ka, at yung parang mapapatanong ka na lang na na bakit ikaw pa yung nasa sitwasyong ito. Pero yun nga, dahil inalaw ng Lord na mapunta ka dito sa sitwasyon na ito, mapapatanong ka na nga lang din na, Lord, bakit sa akin pa? Bakit ako pa yung nakaranas nito? Hindi ba pwedeng sa iba na lang? Bakit ako yung napili mo? Parang ganun. Pero dahil nga doon sa verse 7, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Ibig sabihin, gaano man kahirap ang ating dinaranas, minsan kapag sumunod tayo sa Panginoon, kahit hindi mo nauunawaan ng mga bagay-bagay na ating kinaharap, kapag sumunod ka sa Kanya, mas nagiging maganda. Mas nagiging, kumbaga, yung mga pagsubok na nararanasan natin, nagiging parang normal na lang, parang ganun. Kumbaga, yung pagsubok na yun, mapapagtagumpayan mo pagkasama mo ang Panginoon. At ito nga, lagi natin tatandaan na paalala sa atin na hindi tayo ilalagay ng Panginoon sa sitwasyon na tayo ay nahihirapan. Dahil mga anak niya tayo ang mga anak ng Panginoon, hindi niya ina-allow na tayo ay mahirapan. Pero yun nga, lagi natin tandaan na kapag nararanasan natin ito, siguro may gusto lang ipaunawa sa atin ang Panginoon, na kumbaga may pinapaunawa sa atin ng Panginoon na baka ikaw, anak, nakakalimot ka na, parang lumalayo ka na sa Kanya. So may mga bagay kasi na siguro parang kung i-imagine natin ang Panginoon at tayo, kumbaga tayo yung anak, tapos tawag dito, ang Panginoon yung ating magulang, parang ganun. So 'di ba, ang anak kapag yun nga, minsan talaga pag malalaki na medyo parang nawawala na yung pagiging malambing nila, parang lumalayo na sila, parang gano'n, di ba? Pag baby ka pa kasi napakakalingi mo pa sa magulang mo, pero kapag yung kagaya ng mga teenager na, hindi ko naman nila lahat, pero may mga ganong sitwasyon na parang kapag lumalaki ka na nawawala na, kumbaga nababawasan na yung pagiging malambing mo sa magulang. Parang ganon din tayo sa Panginoong Hesus. Kapag kasi yung parang tayo ay nagiging masaya, tapos parang kumbaga naibigay na ng Panginoon sa atin yung lahat. At yun nga, parang nawawala na yung pagiging on par mo, yung pagmamahal mo sa Panginoon, kumbaga nababawasan na. Hindi kagaya ng una na andun yung pagiging yung eagerness mo, yung pagmamahal mo sa Panginoon. So may mga sitwasyon na gano'n na kaya siguro nilalagay tayo sa sitwasyon na yun para lumapit ka ulit sa Kanya. Kumbaga,
magtiwala ka ulit sa Kanya. Kaya wag natin iisipin na ginawa ito ng Panginoon para mahirapan tayo, kundi pinapaunawa lang sa atin ng Panginoon na baka nakakalimot na tayo or lumalayo na tayo sa Kanya. Kaya palaging pag may mga sitwasyon na nahihirapan tayo, magpasakop lang tayo sa Kanya. At ibigay natin yung lahat ng kung nahihirap na, ibigay natin lahat sa Panginoon at siya nang bahalang mag-ayos nito. Kaya ayun, so palagi nating i-remind sa ating sarili na lagi tayong magtiwala sa Kanya lalo na sa sitwasyon na tayo ay malungkot or nasasaktan. Pero syempre kahit anong sitwasyon, dapat palaging nagpapasakop tayo sa Kanya. Dapat lahat isinasubmit natin sa Kanya. Hindi lang yung problema yung isasubmit natin sa Kanya, kundi yung pagiging masaya, tagumpay, lahat, pagsubok, dapat lahat i-surrender natin sa Kanya. At yun nga, itiwala lang natin sa Panginoon para lahat ay magiging magaan. Yun lang, sana may natutunan tayo na sa araw na ito. Tayo po muna isaglit na manalangin. O dakilang Diyos, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, na pinaunawa mo sa amin na dapat kami magpasakop sa iyo, Panginoon. Ano man yung sitwasyon na nararanasan namin, Panginoon, ito isang paalala, Panginoon, na walang ibang dapat kaming asahan kundi ikaw lamang, Panginoon. Tiwala namin lahat sa iyo, Panginoon, ang aming mga nararanasan, anong mga sitwasyon, lungkot man, sakit man, or kasiyahan man, tagumpay man, Panginoon, ay lahat ay ititiwala namin ito sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, ngayong araw. Nawa po, Lord, maging kalakasan namin ito ng aming spiritual na buhay, Panginoon. Kanina, Lord, we pray, Lord, na patuloy mong i-bless ang bawat isa, Panginoon, na manonood nito. Patuloy na ilayo niyo sila sa lahat ng uri ng karamdaman, Panginoon. Patuloy yung protection, yung pag-iingat, ilayo sa lahat ng uri ng kapahamakan, Panginoon. At patuloy nilang maranasan yung pagsama mo sa pang-araw-araw na pumuhay, yung presensya mo, Panginoon. At we pray, O Lord, na ang bawat isa ay patuloy na magpasakop sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng nararanasan namin ay ito'y plano mo kay Lord. Dapat namin itong itiwala sa iyo, Panginoon. At maraming salamat. Patuloy na i-bless mo ang bawat isa, Panginoon, ng siksik, liglig at tumaapaw. Hindi lang po spiritual life, kundi yung ano man yung desire ng kanilang mga puso, Panginoon, patuloy na ipagkaloob mo ito sa kanila, Panginoon. At maraming salamat. Sa po namin tinitiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayun lamang po. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.